Samantala, sa ating pong mga manonood ngayong umaga, lalo na po sa mga breastfeeding moms, at bago pa lamang sa motherhood stage, ating po pag-uusapan kung gaano po kahalaga ang breast milk at mga benepisyo na maibibigay po nito sa mga sanggol. Makakapanayan po natin ngayon upang bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa breastfeeding. Makakasama po natin ang Pediatrics and Lactation Specialist si Dr. Therese Maria T. Ribaño. Dr. Ribaño, magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane Kirar po ito. Ay, magandang umaga po. Alright, Doc, gaano po ka-importante ang breastfeeding ng isang ina sa kanya pong sanggol? Ano po ba yung mga benepisyo na naibibigay po nito doon sa bata? Kasama sa mga benepisyo na naibibigay sa bata ay ang tamang nutrisyon, na yung sapat na nutrisyon siya para doon sa isang sanggol sa bawat antas ng kanyang buhay. So halimbawa, alam natin na yung artificial milk, merong 0 to 6, tapos 6 to 12, tapos yung follow-on. Sa breast milk, walang ganyan. Pag nagpapasuso ng bata, automatic na nagbabago yung dami ng nutrisyon, yung tamang nutrisyon para dun sa sanggol na naaayon sa kanyang edad. Pangalawa, nakakapagbigay siya ng proteksyon laban sa mga sakit, mga katulad ng sakit para sa sakit sa baga, sakit sa tiyan, yung pagsusuka, pagtatae. Maraming mga benepisyo siya para doon. And later on, para sa mga chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension, at sakit sa puso, pati sa leukemia, nakakapagbigay ng proteksyon ang breastfeeding para doon. Right, ma'am. Doc, ano po yung pagkakaiba po ba ng breast milk sa formulated milk? At ano po yung kaibahan na napo-provide ng formulated milk, Doc? Ang pagkakaiba nila, of course, ultimately ay source. Ang breast milk usually ay nanggagaling sa human. Ang human breast milk ay galing sa tao. Ang formula milk ay kalimitang nanggagaling sa baka. Paminsan-minsan, ito ay nanggagaling sa kambing. So, even yung protein source niya kasi bawat isa sa atin, merong kanya-kanyang mga protein sources. So, ang breast milk galing sa tao, ibang-iba ang protina kesa sa breast milk na gatas na nagagaling sa baka at saka sa kambing. Ito ay magmamatter dahil sa pag-absorb sa kanya sa katawan. Ito ay magmamatter dahil sa kung ano yung mga laman na nutrisyon. Bukod doon, pag nagpapasuso, yun na yun raw, unfiltered, ito ay straight from the source. Safe siya kasi essentially yung vessel kung saan nanggagaling ang gatas na yun, ano naman siya, it's a closed system. Ang problema natin sa artificial milk formula ay hindi natin masasabi na meron na safe siya 100% dahil sa open siya yung lata nandyan, tapos yung tubig na gagamitin mo pwedeng magkaroon ng mga mikrobyo na makakadulot ng sakit. So kahit doon pa lang sa mga basics na yon, makikita mo talaga ang pagkakaiba niya. Dr. Ribaño, magandang umaga po. Audrey Goriseta. Doktora, hanggang ilang buwan o ilang taong gulang dapat makapag-breastfeed sa isang sanggol? Okay, so ang eksklusibong pagpapasuso, rinirekomenda namin sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang bata, and mula 6 na buwan hanggang 24 months and beyond, so 6 months hanggang 2 years, ay rinirekomenda namin na magpatuloy ng pagpapasuso na may kasamang corresponding na solid na pagkain or complementary feeding. Well, doktora, dapat po bang hindi maputol ang breast milk ng isang nanay hanggang sa kung ilang taon lang dapat ang breastfeeding sa kanyang anak? Ideally, hindi dapat siya napuputol. Ideally, kahit na magkasakit
yung sanggol o magkasakit yung ina at some point. Hindi mo may iwasan yan eh. Halimbawa, isipin mo kahit yung pinaka-basic na unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol na eksklusibo dapat ang pagpapasuso, pwede naman magkaroon ng sakit. Pero pag naputol siya ng panandalian, kailangan lahat ng efforts magawa para makabalik sila sa pagpapasuso. Hindi dahil sa naputol at some point, ibig sabihin ay tapos na. As much as possible, tinatry talaga natin na maabot ang 24 buwan, ang 24 months ng buhay. Kasama nga yan doon sa pinaplano ng sa WHO at saka sa UNICEF, ang tinatawag na unang 1,000 araw ng isang sanggol. Siguro naririnig na natin yan, na-mention na rin po yan ng ating presidente, na isang importante na kasama sa tinitignan natin under the universal health. Well, doktora, may mga nakausap akong ilang kaibigan ng mga babae, no, na inabot lamang daw ng 2 buwan yung kanilang pagpapa-breastfeed dahil wala nang lumalabas na gatas. So, ano po ba yung kaso nito o pwede po bang maiba yung sitwasyon? Okay, pag nagpapasuso kasi ang isang ina, yan yung tinatawag natin na feedback mechanism. Okay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dadami lang yung gatas pag napapasuso nyo yung sanggol. Ito yung rason kung bakit kami mga pediatrician, mga obstetrician, mga midwife, mga nurse, as much as possible, talaga simula't simula, tinatry namin maturo sa ina yung tamang hakab, tamang latching, tamang pagpuposisyon. Dahil yan ang pundasyon ng lahat ng pagdami ng gatas, pagpapasuso ng mas matagal, at saka para masigurado na hindi mananakit ang paghakab ng isang sanggol sa ina. Nakalimitan, yan talaga ang nagiging isang dahilan kung ba tumitigil ang pagpapasuso ng isang ina. Pero bukod doon, isa pang malaking rason kung bakit natitigil ang pagpapasuso ng mga ina ay ang pagbalik sa trabaho. Sa Pilipinas nga, mabuti na rin. Isa tayo sa bansa na may pinakamahaba na paid leave, paid maternity leave para sa mga ina. Pero kailangan pa rin nila bumalik sa pagtatrabaho. Marami sa workforce natin ay mga kababaihan na mga ina na may mga sanggol. Kailangan nila bumalik sa pagtatrabaho, kaya minsan natitigil ang pagpapasuso. Pero hindi kailangang matigil ang pagpapasuso dahil babalik na sa trabaho. Maraming mga paraan na makakakolekta ng gatas para maiuwi sa sanggol para pakain sa kanya, painom sa kanya. At ito nga ay sinusuportahan ng Republic Act 10028 dito sa ating bansa na nagpo-provide ng lactation breaks sa mga ina sa bawat 8 oras ng pagtatrabaho nila na bukod pa sa lunch nila at saka doon sa yung mga merienda breaks nila na ito yung gagamitin ng nanay para mag-pump siya o di kaya makapagpalabas siya ng gatas, mag-express siya ng gatas manually. At kung ano man yung kanyang makuha ng mga gatas ay maiuwi niya nga sa kanyang sanggol. Alright, Doc, ba may mga recommended po ba kayo na mga pagkain o siguro kind of lifestyle sa mga breastfeeding mom? As much as possible, kailangan talaga, pag nagpapasuso ka, clean living talaga tayo. Isang magandang, kung diet ba pinag-uusapan natin, balansyado na pagkain ang kailangan. So, may balanse ng go, glow, grow foods, sabi nga nila. Maganda ang diet na marami ang gulay because it not just gives fiber, but it also helps para makabuild tayo talaga ng stash. Mga gulay na merong calcium na maganda siya. Sinasabi nila na mga processed foods ay kailangan babawasan as much as possible. Kasi
mataas yan usually sa asukal, mataas sa asin, at ang asin at saka asukal ay kalaban ng pagpapasuso. Kasama yan sa mga dahilan kung bakit minsan madaling bumagsak ang levels ng ng gatas ng ina. Bukod pa doon, ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa isang araw, 8 to 10 glasses, 8 hanggang 10 baso sa bawat isang araw. Ito ang mga rinirekomenda na dami ng tubig na dapat iniinom ng isang tao at lalo ng isang ina sa pagpapasuso. Okay, Doktora, how about Doktora, how about yung mga supplements po, no? Kagaya ng malunggay capsules, mga calcium vitamins, so kailangan din po ba ito? Maganda na meron siya, pero hindi siya yung necessary. Ayokong isipin, lalo na ng ating mga kapwa natin, na mga kababayan, na kung hindi naman masyado silang makaka-afford na, ay kailangan to. Okay, unang-una, yung mga multivitamins, alam natin, pwede na siyang makuha sa ating health center na may kasamang calcium. Ang malunggay capsules ay available para sa mga ina na hindi makakahanap ng malunggay, hindi makapagluto ng malunggay. Kung merong malunggay sa inyong lugar, fresh na malunggay, mas maganda pa nga yan. Isama natin sa sopas, isama natin siya, gawin natin siya pwede natin siyang isama sa mismong kinakain natin na pwede nyo isama sa munggo, isama sa iba't ibang klaseng mga ulam. So, pwede naman yung fresh. Yun lang, hindi ko masasabi kung ilan dapat ang kinakain na dami ng malunggay versus yung capsule na maaari naming mabigyan ng dosing kung ano pa talaga ang dapat inumin ng isang ina. Yun lang, talagang hindi naman siya kumaga, hindi siya kailangan, pero maganda kung makakainom kayo ng mga ganon. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Sana may maitulong ito, lalo na sa mga first-time mothers. Nakapanayin po natin ngayong umaga si Dr. Terese Maria Ribaño. Maraming salamat po, Doktora. Maraming salamat po.